tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Opisyal nang kinumpirma na 16 na sundalong Amerikano ang nasawi sa patuloy na digmaan laban sa Iran. Ito ang pinakahuling bilang na inilabas ng militar ng Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na pag-atake gamit ang mga drone, misil at sasakyang panghimpapawid nitong mga nagdaang linggo. Ipinapakita ng mga insidenteng ito ang patuloy na paglala ng krisis sa gitnang silangan at ang matinding pinsalang idinudulot ng mga makabagong sandata sa magkabilang panig. Sa pinakahuling ulat ng US Central Command o CENTCOM, 2 sundalong Amerikano ang nasawi sa Jordan habang ipinagtatanggol ang kanilang base laban sa mga balistikong misil at drone ng Iran. Ipinapakita ng pag-atake na nananatiling nasa malaking panganib ang mga tropang Amerikano na nakatalaga sa iba't ibang base sa rehiyon, kabilang ang mga pasilidad na nasa labas ng pangunahing sona ng labanan. Ipinakikita rin ang mga pangyayari na hindi kailangang magsagawa ang Estados Unidos ng malawakang operasyong panlupa upang malagay sa panganib ang mga tauhan nito. Ang kasalukuyang digmaan ay pangunahing isinasagawa sa pamamagitan ng mga drone, misil at sasakyang panghimpapawid. Dahil dito, maaaring malagay sa panganib ang maraming kampong militar at pasilidad ng Estados Unidos sa buong rehiyon kahit walang malawakang pagpasok ng mga sundalo sa lupa. Ayon kay Pangulong Donald Trump, kinakailangan ang mga operasyong militar upang pigilan ang Iran sa pagbuo at pagpapalawak ng programang nuklear nito. Gayunman, hanggang Sabado ng hapon ay wala pa siyang inilalabas na hiwalay na pahayag hinggil sa pagkamatay ng 2 sundalo sa Jordan. Sa halip na maglabas ng sariling anunsyo ang Pangulo, ipinamahagi ng White House ang pahayag ng US Central Command tungkol sa mga nasawi. Nanatiling limitado ang mga detalyeng inilabas habang patuloy na sinusuri ng militar ang buong kalagayan ng pag-atake. Nagsimula ang bilang ng mga nasawing sundalong Amerikano noong Pebrero 28. 6 na sundalo ang agad na nasawi matapos tamaan ng drone ng Iran ang isang pasilidad sa isang sibilyang daungan sa Kuwait. Ang insidenteng ito ang unang malaking pagkawala ng buhay sa panig ng Estados Unidos mula nang magsimula ang kasalukuyang labanan. Ang mga nasawing sundalo sa Kuwait ay kabilang sa isang unit ng supply at lohistika na nakabase sa Iowa. Nagtatrabaho sila sa isang gusaling kahawig ng mga container na pangkargamento at walang sapat na sistemang pananggol laban sa mga pag-ataking panghimpapawid. Dahil dito muling napag-usapan ang kaligtasan ng mga pansamantalang pasilidad na ginagamit ng mga sundalong Amerikano sa rehiyon. Mahigit 1 linggo matapos ang unang insidente, pumanaw ang ika-7 sundalo dahil sa mga sugat na natamo niya sa isang pag-atake ng Iran noong Marso 1. Naganap ang pag-atake sa Prince Sultan Air Base sa Saudi Arabia, isa sa mahahalagang himpilan ng Estados Unidos sa rehiyon. Ipinakita ng insidenteng ito na kahit ang malalaki at mahigpit na binabantayang base militar ay maaari pa ring malagay sa panganib mula sa mga modernong drone at balistikong misil. Patuloy na sinusuri ng militar ang mga hakbang upang mapalakas ang depensa ng mga pasilidad nito. Noong kalagitnaan ng Marso, 6 pang sundalo ang nasawi nang bumagsak sa kanlurang Iraq ang isang KC-135, isang sasakyang panghimpapawid na ginagamit sa pagbibigay ng gasolina sa iba pang eroplano habang nasa himpapawid. Ang sasakyang panghimpapawid ay sumusuporta sa mga operasyon ng Estados Unidos laban sa Iran nang mangyari ang insidente. Ayon sa US Central Command, lumilipad ang KC-135 sa himpapawid na kontrolado ng mga kaalyadong puwersa nang magkaroon ito ng insidente kasama ang isa pang sasakyang panghimpapawid. Patuloy ang investigasyon sa tiyak na sanhi ng pagbagsak. Sinabi ng militar na walang indikasyong dulot ito ng putok ng kaaway o ng mga kaalyadong puwersa. Isa ito sa mga insidenteng may pinakamataas na bilang ng nasawing sundalong Amerikano mula nang magsimula ang digmaan. Nagdulot ito ng panibagong pagsusuri sa kaligtasan ng mga operasyong panghimpapawid sa isang rehiyong puno ng mga eroplanong pandigma, drone at misil. Noong unang araw ng Hulyo, isang piloto ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang nasawi matapos magkaroon ng emerhensiya ang isang helicopter sa Dagat Arabia. Kinumpirma ng militar ang kanyang pagkamatay noong sumunod na Lunes matapos makumpleto ang paunang pagsusuri sa insidente. Sa paunang pahayag, sinabi ng hukbong dagat na nagsagawa ang helicopter ng biglaang paglapag dahil sa isang emerhensiya. Wala umanong indikasyong sanhi ito ng pagkilos ng kaaway
Ang 3 pang sundalong sakay ng helicopter ay ligtas na nailigtas ng mga pangkat na rumisponde. Sa pinakahuling pag-atake sa Jordan, bukod sa 2 nasawi, isang sundalo rin ang iniulat na nawawala. Patuloy ang paghahanap at pagtukoy sa kanyang kalagayan habang nananatiling mataas ang panganib ng karagdagang pag-atake sa lugar. Sinabi ng militar na hindi muna nito ilalabas ang mga pangalan at iba pang detalye tungkol sa mga nasawi. Karaniwang ipinagpapaliban ang paglalabas ng impormasyon hanggang 24 na oras matapos opisyal na maabisuhan ang kanilang mga pamilya. Layunin ng patakarang ito na igalang ang pribasiya ng mga naiwang mahal sa buhay. Ngunit hindi lamang mga sundalong Amerikano ang naaapektuhan ng digmaan. Patuloy ding nasisira ang mga tahanan, kabuhayan at mahahalagang infrastruktura sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan. Maraming pamilya sa mga apektadong lugar ang nahaharap sa paglikas, pagkawala ng kabuhayan at pagkasira ng kanilang mga tahanan. Ayon sa mga autoridad ng Iran, hindi bababa sa 50 katao ang nasawi at mahigit 500 ang nasugatan dahil sa mga pag-ataking panghimpapawid ng Estados Unidos sa nakalipas na 3 linggo. Gayunman, ang mga bilang na ito ay mula sa panig ng Iran at hindi pa ganap na nakukumpirma ng mga independenteng tagamasid. Kabilang umano sa mga pinakahuling nasawi sa Iran ang 8 kataong namatay matapos tamaan ng isang tulay noong Biyernes. Bukod sa direktang panganib sa buhay, ang pagkasira ng mga tulay at kalsada ay nagpapahirap din sa paghahatid ng pagkain, gamot at iba pang tulong sa mga komunidad na apektado ng labanan. Nadadamay rin sa digmaan ang mga tripulante ng barko, dayuhang manggagawa at iba pang sibilyan sa mga bansang nasa rehiyon. Ang paglawak ng mga pag-atake ay nagpapataas sa panganib para sa mga taong nagtatrabaho malapit sa mga daungan, paliparan, base militar at pasilidad ng enerhiya. Lalong tumindi ang labanan matapos mabigo noong nakarang linggo ang pansamantalang kasunduan sa tigil putukan. Mula noon, muling pinalakas ng Estados Unidos at Iran ang kanilang mga operasyon. Ang patuloy na kawalan ng matatag na komunikasyon ay nagpapataas sa panganib ng isang mas malawak na digmaan sa rehiyon. Sa kabuuan, ipinapakita ng kasalukuyang labanan na ang makabagong digmaan sa himpapawid ay maaaring magdulot ng malaking pinsala kahit walang malawakang operasyong panlupa. Habang nagluluksa ang mga pamilya ng mga nasawing sundalo at sibilyan, nananatili ang pag-asang maibalik ang mga panig sa diplomasya at mapigil ang karagdagang pagdanak ng dugo sa gitnang silangan. Isang malaking krisis ang kasalukuyang yumayanig sa buong mundo matapos tuluyang gumuho ang pansamantalang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Mabilis na muling inilapit ng dalawang bansa ang rehiyon sa bingit ng isang malawakang digmaan matapos malampasan ng magkabilang panig ang kanilang mga itinakdang pulang linya. Nagdudulot ngayon ang sitwasyong ito ng matinding pangamba sa pandaigdigang komunidad. Nagsimula ang mabilis na pagbagsak ng ugnayan 1 linggo lamang matapos lagdaan ng Washington at Tehran ang paunang kasunduan para sa tigil putukan. Noong Hunyo 25, isang drone ng Iran ang bumangga sa isang barkong pangkargamento na naglalayag sa estratehikong kipot ng Hormuz. Bagaman walang naiulat na nasawi o malubhang nasugatan, nagsilbi ang insidente bilang mitya ng panibagong serye ng pag-atake at ganteng salakay sa pagitan ng dalawang panig. Ang bawat pag-atake ay unti-unting nagpahina sa mahalagang bahagi ng kasunduan hanggang sa halos mawalan ito ng bisa. Sa kabila ng mga huling pagsisikap ng ilang bansa na mapanatili ang tigil putukan, lalo lamang lumaki ang posibilidad ng muling pagbalik sa malawakang labanan. Nagbabanta itong magdulot ng mas matinding kawalan ng katatagan sa buong gitnang silangan. Upang maunawaan ang krisis, kailangang tingnan ang kahalagahan ng kipot ng Hormuz. Sa panahon ng kapayapaan, dito dumaraan ang humigit kumulang 1/5 ng pandaigdigang kalakalan ng langis at tunaw na likas na gas. Matapos ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel noong Pebrero, mahigpit na nilimitahan ng Iran ang paglalayag sa rutang ito. Para sa Tehran, ang kontrol sa kipot ay isang mahalagang alas at paraan ng panggigipit laban sa Estados Unidos at mga kaalyado nito. Naganap ang pag-atake sa barkong pangkargamento matapos balaan ng Iran ang mga sasakyang pandagat laban sa paggamit ng alternatibong rutang binabantayan ng militar ng Estados Unidos. Idinisenyo ang naturang ruta upang payagan ang mga barkong makadaan nang hindi sumusunod sa mga bagong patakarang ipinatutupad ng Tehran. Mariing tinutulan ito ng Iran at iginiit na labag ang hakbang sa pagkaunawa nito sa pansamantalang kasunduan at sa karapatan nitong pangasiwaan ang paglalayag sa kipot. Bagaman nakasaad sa paunang kasunduan na muling bubuksan ang kipot ng Hormuz, may mga probisyong maaaring magbigay sa Iran ng papel sa pangangasiwa sa trapiko ng mga barko at paniningil ng bayarin.
Ginamit ito ng Tehran upang igiit ang karapatan nitong kontrolin ang paglalayag. Nanindigan naman ng Estados Unidos na dapat manatiling malaya at bukas para sa lahat ng bansa ang mahalagang daanang ito. Hindi nag-atubili ang Estados Unidos na tumugon sa panibagong hamon ng Iran. Isang araw matapos ang insidente noong Hunyo 25, naglunsad ang militar ng Amerika ng serye ng mga pag-ataking panghimpapawid. Pinuntirya ng mga bomba nito ang mga lokasyon ng misil at drone ng Iran, gayon din ang mga himpilan ng radar sa baybayin na ginagamit sa pagmamanman sa mga barko. Naghudyat ito ng mas agresibong yugto ng lumalalang hidwaan. Kinabukasan gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa isa pang tanker na gumagamit ng alternatibong ruta. Muling sumagot ang Estados Unidos ng mas maraming pag-ataking panghimpapawid. Hindi lamang mga puwersang Amerikano ang pinuntirya ng Iran dahil sinalakay din nito ang Kuwait at Bahrain. Nagdulot ito ng matinding pangamba na maaaring kumalat ang labanan sa iba pang mga bansa sa Gulpo. Mahalaga sa Estados Unidos ang Kuwait at Bahrain dahil matatagpuan sa mga bansang ito ang mga base militar at tropang Amerikano. Sa pagpuntirya sa mga naturang lugar, nagpadala ang Tehran ng mensaheng maaaring malagay sa panganib ang mga bansang nagbibigay ng suporta sa mga operasyon ng Washington. Nagpalalim ito sa tensyong diplomatiko sa pagitan ng Iran at ng mga kalapit na bansang Arabo. Sa gitna ng lumalalang sagupaan, pansamantalang pinahina ng magkabilang panig ang ilang operasyon upang bigyang daan ang diplomasya. Nagpadala ang Estados Unidos at Iran ng mga delegasyon sa Qatar na nagsilbing tagapamagitan. Gayunman, tumanggi ang kanilang mga kinatawa na direktang magharap. Ipinakita nito ang malalim na kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Habang nagpapatuloy ang mga negosasyon, muling nagbabala ang Iran laban sa paggamit ng alternatibong ruta sa kipot ng Hormuz. Kasabay nito, naghanda ang bansa para sa malawakang seremonya ng paglilibing sa dating kataas-taasang pinuno na si Ayatollah Ali Khamenei na napatay sa mga unang pag-atake ng Estados Unidos at Israel. Nagsimula ang mga seremonya noong Hulyo 4 kung kailan nagtipon ang malalaking pulutong sa mga lansangan at nanawagan ng paghihiganti laban kay Pangulong Donald Trump. Ilang araw matapos ang seremonya, tuluyang nawala ang natitirang pag-asa sa pagpapanatili ng kasunduan nang salakayin ng Iran ang 3 pang barko sa kipot ng Hormuz. Agad na tumugon ng Estados Unidos sa pamamagitan ng malalakas na pag-ataking panghimpapawid. Ayon sa militar ng Amerika, kabilang sa mga pinuntirya ang mga sistema ng depensang panghimpapawid, radar at mahigit 60 maliliit na bangkang ginagamit ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Bukod sa mga pag-ataking militar, gumamit din ang Estados Unidos ng mabibigat na parusang pang-ekonomiya. Binawi ng Washington ang isang mahalagang pahintulot na nagbibigay daan sana sa Iran na magbenta ng langis sa pandaigdigang pamilihan gamit ang dolyar ng Amerika. Isa ito sa mahahalagang bahagi ng paunang kasunduan kaya nagdulot ang pagbawi nito ng panibagong presyur sa ekonomiya ng Iran. Kinondena ng Tehran ang mga pag-ataking panghimpapawid ng Estados Unidos at ang muling pagpapatupad ng mga paghihigpit sa langis. Tinawag ito ng Iran na tahasang paglabag sa pansamantalang kasunduan. Nanindigan ng militar nito na ang kontrol sa kipot ng Hormuz ay isang hindi malalabag na pulang linya. Pinalawak din ng Iran ang mga ganting salakay nito at pinuntirya maging ang Qatar na nagsilbing tagapamagitan sa negosasyon. Nagbigay si Pangulong Donald Trump ng magkakahalong pahayag matapos umalis sa isang pagpupulong ng NATO. Sinabi niyang tugon lamang sa panggugulo sa mga barko ang mga pag-atake ng Estados Unidos. Nagbabala rin siya na magiging mas matindi ang tugon kung uulitin ng Iran ang mga operasyon nito. Sinabi niyang mabilis lamang ang anumang susunod na hakbang at binanggit ang posibilidad na tapusin ang trabaho bagaman hindi niya ipinaliwanag ang tiyak na kahulugan nito. Patuloy na lumala ang labanan sa mga sumunod na araw. Noong Miyerkules muling ipinatupad ng Estados Unidos ang pagharang sa mga daungan ng Iran. Una itong inalis bilang bahagi ng pansamantalang kasunduan upang bigyang daan ang kalakalan. Layunin ng muling pagpapatupad nito na pigilan ang mga barkong pumapasok sa mga daungan ng Iran at hadlangan ang pagluluwas nito ng langis. Naging sensitibong usapin din ang pag-atake sa mga infrastrukturang ginagamit ng mga sibilyan. Sa mga nakaraang araw, pinalawak ng Estados Unidos ang saklaw ng mga operasyon nito hanggang sa hilagang bahagi ng Iran malayo sa kipot ng Hormuz. Noong Biyernes, tinamaan ng mga bomba ang ilang tulay at planta ng kuryente sa timog, gayon din ang isang tore ng pagmamanman ng Revolutionary Guard sa isang pangunahing daungan. Ayon sa mga otoridad ng Iran, hindi bababa sa 50 katao ang nasawi at mahigit 500 ang nasugatan mula nang muling tumindi ang mga pag-atake ng Estados Unidos.
Gayunman, ang mga bilang na ito ay mula sa panig ng Iran at hindi pa ganap na nakukumpirma ng mga independenteng tagamasid. Sa isang naunang pahayag, nagbanta rin si Trump na puntiryahin ang mga infrastrukturang sibilyan at wawasakin ang tinawag niyang buong sibilisasyon ng Iran. Ipinakikita ng mga pinakahuling operasyon na lumawak na ang uri at lokasyon ng mga pinupuntirya ng Estados Unidos. Naniniwala ang mga pinuno ng Iran na nalampasan na ng Estados Unidos ang mga itinakdang limitasyon. Bilang ganti, sinalakay ng Iran ang isang planta ng pag-aalis ng alat sa tubig dagat sa Kuwait. Napakasensitibo ng pag-ataking ito dahil ang Kuwait ay isang tuyong bansang lubhang umaasa sa mga naturang planta para sa malaking bahagi ng supply ng maiinom na tubig. Nagpalala ito sa pangamba tungkol sa kaligtasan ng mga sibilyan at mahahalagang pasilidad sa rehiyon. Pinag-iisipan din umano ng administrasyon ni Trump ang posibilidad na agawin sa pamamagitan ng puwersa ang kontrol sa kipot ng Hormuz, kabilang ang ilang estratehikong isla ng Iran. Ang ganitong operasyon ay mangangailangan ng malaking puwersang pandagat at libu-libong sundalo. Habang nagpapatuloy ang sagupaan, nananatiling nakatutok ang buong mundo sa panganib ng isang mas malawak na digmaan na maaring magdulot ng matinding pagkagambala sa pandaigdigang ekonomiya.